Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang galit kapag kinimkim, ang resulta ay malagim. Sa Malabon, lalaki kinatay ng pinsan dahil sa matagal ng alitan. Alamin sa Kilos Pronto. Oy, pasintabi po sa mga naghahapunan ngayon sa Malabon City kasi tila kinatay na parang baboy ang isang lalaki nang matagpuan po sa tahanan ng mismong pinsan po niya. Ano ang motibo sa pamamaslang? Yan ang inimbestigahan po ng Kilos Pronto Crime Desk. Maghahating gabi nung ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan, bumulagta at naliligo sa sarili niyang dugo ang 42 anyos na lalaki na kinilalang si Jaime de Lima, residente ng Barangay Tonsuya, Malabon City. Sa crime scene, makikita pa ang ginamit na kutsilyo na nakatarak pa sa kaliwang dibdib ng biktima. Animoy kinatay ang biktima dahil sa humigit kumulang 11 saksak ang tinamo nito. Sa inisyal impormasyon na nakalap ng Malabon City PNP, nagiinuman daw ang biktima at ang pinsan nito bago nangyari ang karumal-dumal na pamamaslang. Nabatid din na dumayo lamang ang biktima upang makipag-inuman sa mismong pinangyarihan ng krimen. Ngunit, sino nga ba ang may kagagawan ng kalunos-lunos na sinapit ni Jaime? At bakit gano'n na lamang ang galit nito sa biktima? Sa masusing pagsisiyasat ng Malabon PNP, napagalaman mula sa mga kamag-anak ng biktima na ang kainuman nito ay si Benjamin Pones, 48 anyos, residente rin ng naturang barangay ang sospek sa pamamaslang. Ayon sa kapatid ni Benjamin na si Evelyn Basco, 50 anyos, nagiinuman daw ang biktima at ang sospek sa loob ng mismong bahay ni Benjamin bago mangyaring krimen. Ngunit ilang saglit lamang daw ay narinig na nila ang pagtatalo ng dalawa. Sabi ng stepmother niya na, Han, kain na tayo. Sumagot po itong victim na kung ako niyan, kakainin ko lahat. Sa salita na yun, pinauuwi yung victim. Ngayon, nakalapag na nga yung ulam nila sa plato. Sa galit ng victim, na pinauwi siya, binalibag yung ulam, yung pagkain sa lamesa. Dagdag pa ni Evelyn, pinagsabihan niya pa raw ang suspect na huwag patulan ng biktima. Si Jaime raw kasi nagiging sobrang makulit sa tuwing nalalasing. Tingnan mo ang nangyari sa ginawa mo. Kaya umuwi ka na, lumabas ka na. Kung anong galit mo sa akin, suntukin mo lang ako suntukin. Pero hawak-hawak yung kamay niya, na pinasusuntok sa katawan niya. Sabi ko, ano na naman nangyayari sa inyo? Kayo-kayo lang nag-iinom-inuman, nagsasama-sama. Ganito na naman ang ginagawa mo. Tapos, lumabas yung kapatid ko. Ano bang galit mo talaga sa akin, me? Sabi ko, tumigil lang ang kayo, Huwag mong papatulan niyang kakubin namin. Ngunit hindi niya lubos akalain, nahahantong sa pananaksak ang hindi nila pagkakaintindihan. Pagbalik ng kapatid ko, si Binamin, may dala na palang kutsilyo. Ayun, nagsuntukan na sila doon sa masikip na Ayun na nangyari na yan, nagka-anuhan na, kasaksakan na. Tapos dumating yung anak ko. Yun, naawat na yung suspect. Nagsisigawan na kami kasi baka mamaya kung alin doon ang ang anak ko masaksak. Tapos ayun na, nung na-corner na, sabi ko, mapapatay mo na yung pinsan natin. Ang may bahay naman ng biktima na si Josefa Compa, 60 anyos, halos pagsukluban ng langit at lupa sa sinapit ng kanyang asawa. Mapit kasi, sabi nila, kung kaya mo. Sabi ko, hindi ko kaya kasi nangikindig na ang buong katawan ko. Hindi niya lubos na mabatid na mapapatay ang kanyang asawa ng sarili pa nitong pinsan. Ginising ako na sabi, Ate P, bumaba ka dahil si Kuya Jaime daw nasaksak. Nandoon sa bahay ng pinsan niya, doon na kay Bilinda. Yun, pagbaba ko, nakita ko nga na wala nang buhay yun si Jaime. Hindi naman niya tinanuhan ng hanggat may buhay pa Nakahandusay, naliligo sa dugo.
Ngunit nang tanungin ng Kilos Pronto Crime Desk kung may dati na bang alitan ng dalawa, ito ang naisagot ni Rose Fe. Meron silang alitan nung una pa. Lagi kami nagtatalo dahil doon sa bahay na yun. Kasi parang ginigit-git niya kami. Sinasabi ko sa kanya, sa akin yun, bahay. Dating magkakapitbahay pala ang biktima at ang pamilya ng suspect na si Benamin. At noon pa man, nagkakaroon na raw ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang pamilya sa usapin tungkol sa kanilang tirahan. Sa ngayon, kasulukuyang nakaburol pa rin ang labi ni Jaime sa barangay Consuya, Malabon City. Panawagan ng kapatid ng suspect, tuloy na itong sumuko at harapin ang asuntong maaring ipataw sa kanya. Sana kung magkapag-isip-isip siya, sumuko siya, tsaka pag-usapan total magkakamag-anak. At pagsisihan niya lahat ang ginawa niya dahil hindi tama yung niya. Ang pagkawala ng tanging taong kasama niya sa buhay, malaking bagay para kay Rose Fe. Kaya't ang tanging nais niya ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sumuko na lang siya. Kasi ginawa naman niya yun eh. Kailangan pagdusahan niya yung ginawa niya. Sobra ho yung ginawa ng pinsan, no? Dahil bagamat sila ho ay magkakamag-anak, pero kapag ganito pong nangyayari na nagiinuman ho kayo, kapag nilagay ho ninyo talaga ho sa inyong pong ulo, ito pong alak at hindi ho sa tiyan, talagang iba hong gagawin ho ninyo. Tulad ho ginawa nitong pinsan nitong na si Benamin Pones na ngayon po ay nagtatago. Kaya pakiusap ho ng kanilang pong kaanak, sumuko ka na at meron kang kakaharaping kaso dito. Hindi ito basta-basta hong mapapalusot lamang ho ng inyo pong mga kaanak. Benamin Pones, kung nasaan ka man, abay panahon mo na humingi ng paumanhin at harapin ang kasong murder dito.